Tinalakay na nga ang reklamong grave threat laban kay VP Sara sa Day 2 ng kanyang impeachment trial. Kumusta naman ang naging harapan ng prosekusyon at depensa? Alamin natin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Live mula rin dito sa Senado. Dexter, go ahead. Willard, suwabe lang ang presentasyon ng prosekusyon sa kanilang pinakaunang testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na humantong sa pagpapalabas ng mga snippets o mga piling bahagi na mahigit 2 oras na press con ng VP noong November 23, 2024. Si Attorney Amando Vergil Ligutan, isa sa mga counsel for the panel of prosecutors, ang siyang nagbista sa unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Sinimulan ng prosekusyon ang pagpapakilala kay Calilong bilang isang eksperto sa digital forensics examination sa pagkakaroon ng 2 linggong training sa photo and video authentication at 2 taon ng experience sa nasabing usapin. Higit 30 beses nang naging testigo sa mga korte sa bansa para sa nasabing subject matter. Siya ay kabilang sa mga naatasang mag-imbestiga sa mga naging pahayag ni VP Sara sa online press con ng VP noong November 23, 2024 at iba pang video ng Vice President. Nagpresenta ang prosekusyon ng mga dokumento na magpapatunay ng kanyang digital forensic examination na isinagawa at ang pag-preserve at pag-authenticate sa video na may running time na 2 hours and 16 minutes. Pinutakti ng depensa ng mga objection ng bawat presentasyon ng prosekusyon ng mga dokumento at testimonya ni Calilong. Subalit nagawang panindigan ng prosekusyon ang kahalagahan ng mga ito kaya lahat ng objections o pagtutol ng depensa ligwak sa presiding officer ng impeachment court. Kaya sa kabila ng mahabang diskusyon, dakong alas 4:16 na ng hapon na i-play ang pinakaunang video ng higit 2 oras na press con. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Willard, bukod sa nasabing press con ng VP noong November 23, 2024, kasama rin sa isinailalim ni Calilong sa preservation, presentation at authentication ang mga naunang pahayag ni VP Sara noong October 18, 2024 may kaugnayan sa umano'y pagpugot ng ulo sa Pangulo at may mga iba pang video tulad ng kanyang press con noong siya ay nagbitiw bilang DepEd Secretary pero hindi na ito na-play dahil nagkasundo na ang prosekusyon at depensa na admitted naman na siya ay nagbitiw bilang Secretary ng DepEd. Samantala, kasalukuyan din, kapiplay lang ngayon, yung October 2024 na interview niya kung saan nabanggit pa rin niya dito yung mga di umano'y, yung kanyang pagbabanta di umano sa Pangulo. Pero Willard, dahil nga sa karamihan ng mga dokumento, yung mga documentary evidence na ipresenta ng prosekusyon sa impeachment court, nagdesisyon ang presiding officer, si Presiding Officer Francis Escudero, na sa mga susunod na testigo ng prosekusyon maging ng depensa, dapat yung original na documentary evidence na ang kanilang ipresenta. Dahil ilan dito sa mga ipinipresenta ngayong mga dokumento ay halos hindi na babasa nung kanilang testigo. Nagsimula siyang humarap sa impeachment court. Ang testigo kanilang 3:30 ng hapon at hanggang ngayon ay ongoing pa. Ibig sabihin, halos 3 oras nang nakasalang sa witness stand itong pinakaunang testigo ng prosekusyon. Willard. Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.